Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po ang inyong lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. Okay, sa mga kababayan po natin nagtatanong kung saan na po ako, anong nangyayari, bakit hindi po ako madalas nagbablog. Siyempre po, meron po tayong inaasikaso mga minamahal ko mga kababayan. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, nandito po muli ang inyong lingkod Epifanio Labrador upang kayo paglingkuran. Okay, siyempre, binabati din po natin maging ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos. Okay mga minamahal ko mga kababayan, binabati din natin maging ating mga kababayan sa abroad. Luzon, Visayas, Mindanao ng mga Epifanio supporters, magandang gabi po sa inyo at anumang oras na mapapanood po ninyo. Ito pong ating programa. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Pag-uusapan po natin sa gabing ito mga minamahal ko mga kababayan, ito pong si Atong Ang. No? Kung di po ako nagkakamali mga minamahal ko mga kababayan, dito mga nakaraang araw lang po mga minamahal ko mga kababayan, sinuyod po ng ating mga Philippine Coast Guard, no? Kung tama ako, sinisid nila ang Taalik, na kung saan mga minamahal ko mga kababayan, diyan sa Taalik na sinasabi po ni alias Totoy, may nakita pong mga buto. Yung mga buto po na yan, ayon pa nga po sa DOJ, sa NBI, sa mga kapulisan at sa iba pa, posibleng yun na nga sila. Yun na yung mga sabungero o yun yung mga buto ng mga sabungero na sinasabi ni alias Totoy na ipinatapon dyan sa Taalik. At balita ko, isa sa kasabwat ni Atong Ang ay mayroong fish pan dyan sa Taalik, no? Dyan sa Taalik. Isang pulis, isang opisyal pa, hindi basta-basta dahil isang opisyal. So, naniniwala ako na kung merong involved na pulis sa ginawang krimen, sa ginawang pagpapapatay ni Atong Ang, naniniwala din ako na may kasabwat din itong si Atong Ang na isang opisyal ng ating gobyerno na mataas talaga ang katungkulan, na kung saan higit pa sa general, no? Ayon po sa ating pagsasaliksik, kaya hindi po tayo nag-vlog mga ilang araw dahil mas busy po tayo sa ating pagkuha ng impormasyon. Ngayon, ito po ang ating natuklasan, na mayroon pong ilang senador na maaaring lumabas ang mga pangalan kapag nagpatuloy yung pag-iimbestiga o yung usapin patungkol po sa pagkawala po o sa pagkapatay o pagpapapatay sa maraming mga sabungero. Kung di ako nagkakamali, mahigit 30 o 40 ba, no? So, meron na pong lumalabas o medyo tumutunog na isa o dalawa o tatlo sa mga aso ni Rodrigo Roa Duterte ang posibleng lumutang o mapangalanan sa usapin po ng pagkawala po ng mga sabungero. At ayon po sa aking natanggap na impormasyon, itong taong ito na maaaring lumabas sa usapin ng pagkawala ng mga sabungero ay dating director o dating hepe ng Philippine National Police, na ngayon ay isa ng senador, no? Kaya ang mangyayari ngayon, dahil sa tingin niya lalabas ang kanyang pangalan, mukhang may plano po sila para patahimikin po ng maaga ito pong si alias Totoy, no? So meron po tayong napapanood sa telebisyon na kunyari ay nagtatanong-tanong itong senador na to, pero alam naman talaga niya yung kabuuhan kung papaano nawala itong mga
sa bungerong pinapatay ni Atong Ang. Naniniwala ko na kung involved si Gretchen Barreto na isang artista, isang actress, mas naniniwala naman ako na involved dito yung mga politikong nakakakuha ng payola noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi po natin maitatanggihan, no? Hindi natin maitatanggihan. Lalabas at lalabas talaga yung pangalan ng senador na yan kapag nagpatuloy yung usapin patungkol sa mga nawawalang sabungero. Naiisip nyo na ba kung sino yung nasa isip ko? Kung sino yung posibilidad na lumabas sa usapin ng nawawalang mga sabungero? O malamang nasa isip nyo na rin at alam nyo na rin kung ano yung ibig sabihin ko. Diba? So, dito sa mga pangyayaring ito, kahit anong tanggi ni Atong Ang, wala na siyang lusot eh. Kasi talagang mismong DOJ na po ang nagsabi, mismong NBI na po ang nagsabi na talagang yung lahat ng sinasabi ni alias Totoy ay masasabi mong nasa 98% na totoo. Lahat ng kanyang sinasabi, masasabi mong kapani-paniwala. Dahil nagtutugma yung kanyang mga sinasabi sa mga ebidensya na nakukuha, napupulot ng ating mga otoridad. Ngayon, gusto nilang siraan ang administrasyon. Gusto nilang siraan yung pag-iimbestiga patungkol sa mga nawawalang sabungero. Sabi pa nga ng iba, nagawa-gawa lamang daw yung mga nakuha nilang mga buto-buto na yon. Yun daw ay tanim buto. So siyempre kung may tanim bala, may tanim buto rin. So yun ang pagkaakala nila, mga minamahal ko mga kababayan. Yun yung kanilang sinasabi. Siyempre, ayaw ni Atong Ang na mabuko. Kumbaga parang style politiko lang. Nagagawin ang lahat ng paraan para hindi mabuko. Siyempre, pagka nabuko nga naman, siyempre, dalawa lang yan. Diba? Mapapahiya ka na, wala na magtitiwala sa'yo. Diba? Siguro, siyempre, paninindigan ni Atong Ang yan. Alam niyo naman, pag mga Chinese, no, lalong-lalo na sa pagkatao ni Atong Ang. Ang ba? Oh, tama. Yes, Atong Ang. Siyempre, pag nakulong siya, marami siyang ari-arian na maiiwan. Maaring mapunta lang sa isang tao. Lalong-lalo na, siyempre, sino ba yung mas malapit sa kanya ngayon? Kung hindi ako nagkakamali, si Shine ba o si Gretchen? Mukhang pareho, parehong kabit. 'Di ba? Siyempre, hindi na tayo magtataka. Kanino pa ba lalapit yung mga babae? Siyempre, dun sa mayamang tao, yung kayang magbigay sa kanila ng libo-libo, ng milyon-milyon. 'Di ba? So, para sa akin, kahit anong gawin ni Atong Ang, dahil nga sapat ang ebidensya, kahit magbigay pa siya ng, balita ko nga mukhang ginagapang na ng mga abogado ni Atong Ang yung posibleng judge na humawak sa kaso niya, na kung saan handa siyang magbigay ng bilyon, kasi bilyonaryo tong tao na to malamang hindi lang 900 billion ang meron nito, dahil talagang saksakan po talaga ng yaman itong taong ito. So may capacity ito, may kapasidad ito na magbayad ng daan-daang milyon. So posibleng, 'di ba? Gamitin niya ang kanyang kapangyarihan, gamitin niya ang kanyang impluwensya, gamitin niya ang kanyang pera para siyempre matabunan. Nang sa ganon ay hindi siya makapanagot sa kanyang mga kasalanan. Yun Yun yung ano doon. Yun talaga ang alam ko na gagawin niya. 'Di ba? So, pero ganun pa man, naniniwala ako mga minamahal ko mga kababayan na hustisya pa rin ang mananaig. Naniniwala ako na katarungan pa rin, katotohanan pa rin ang lalabas dito at hindi ang kasinungalingan. No? Kaya antabayanan natin, tignan natin kung hanggang saan gagamitin
o hanggang saan magagamit ni Atong Ang yung kanyang pera para pagtakpan ang katotohanan. No? So kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.